Ang kabanatang ito ay batay sa Genesis chapter 41, chapter 42 and 50. Sa pagpapasimula ng mga taon ng kasaganaan, ay naganap ang paghahanda para sa dumarating na taggutom. Sa pamamahala ni Jose, malalaking mga kamalig ang itinayo sa mga bayan sa buong lupain ng Ehipto. At sapat na pag-aayos ay isinagawa upang maitabi ang mga lalabis sa inaasahang ani. Ang ganong pamamalakad ay ipinagpatuloy sa loob ng 7 taon ng kasaganahan hanggang ang dami ng butil na naitabi ay hindi na masukat pa. At ang 7 taon ng taggutom ay nagsimulang dumating ayon sa inihayag ni Jose. At nagkagutom sa lahat ng lupain, datapwat sa buong lupain ng Ehipto ay may tinapay. At nang ang buong lupain ng Ehipto ay magutom, ay dumaing ng tinapay ang bayan kay Paraon. At sinabi ni Paraon sa lahat ng mga Ehipsyo, "Pumaroon kayo kay Jose, anuman ang kanyang sabihin sa inyo ay inyong gawin." At ang taggutom ay nasa ibabaw ng buong lupa, at binuksan ni Jose ang lahat ng kamalig at nagbili sa mga Ehipsyo. Ang kagutom ay nadama hanggang sa lupain ng Kanaan at lubhang nadama sa lugar na tinitirahan ni Jacob. Sa pagkarinig sa masaganang pagkakaloob ng pagkain na ginawa ng hari ng Ehipto, 10 sa mga anak ni Jacob ang naglakbay tungo doon upang bumili ng pagkain. Sa pagdating doon, sila ay itinuro sa kinatawan ng hari at kasama ng iba pang mamimili, sila ay humarap sa pangulo ng lupain. At sila ay nangagpatira pa sa kanya na ang kanilang mga mukha ay pasubasog. Nakilala ni Jose ang kanyang mga kapatid, datapwat hindi nila siya nakilala. Ang kanyang pangalang Hebreo ay pinalitan ng pangalang ibinigay sa kanya ng hari. At kaunti lamang ang pagkakahawig ng punong ministro ng Ehipto sa payat na kanilang ipinagbili sa mga Israelita. Nang makita ni Jose ang kanyang mga kapatid na nakayuko at gumagalang, ang kanyang mga panaginip ay kanyang naalaala. At mga nangyari noong una ay malinaw na nagbalik sa kanya. Ang kanyang matalas na mga mata sa pagmamasid sa grupo ay natuklasan na si Benjamin ay hindi nila kasama. Siya rin ba ay naging biktima ng taksil na kalupitan ng mga masasamang lalaking ito? Ipinasya niyang alamin ang katotohanan. "Kayo'y mga tiktik," ang mabagsik na salita niya, "upang tingnan ninyo ang kahubaran ng lupain, kaya kayo naparito." Sila ay sumagot, "Hindi, Panginoon ko, kundi ang iyong mga lingkod ay nagsiparito upang bumili ng pagkain. Kaming lahat ay anak ng isa lamang na lalaki. Kami ay mga taong tapat. Ang iyong mga lingkod ay hindi mga tiktik." Ninais niyang malaman kung taglay pa rin ang dating mapanghamak na espiritu nang siya ay kasama pa nila at magkaroon pa ng karagdagang impormasyon tungkol sa kanilang tahanan. Ganun pa man, alam niya kung gaano kasinungaling ang kanilang sasabihin. Inulit niya ang kanyang paratang at sila'y sumagot, "Kaming iyong mga lingkod ay 12 magkakapatid na mga anak ng isa lamang na lalaki sa lupain ng Kanaan. At narito, ang bunso ay nasa aming ama ngayon at ang isa'y wala na." Sa pagpapahayag na nagdududa sa kanilang salaysay at upang kilalanin pa rin sila bilang mga tiktik, inihayag ng gobernador na kanyang susubukin sila sa pamamagitan ng pag-uutos na sila'y manatili sa Ehipto hanggang sa ang isa sa kanila ay makahayo at makuha ang bunso nilang kapatid. Kung sila ay hindi sasang-ayon dito, sila ay pakikitunguhan bilang mga tiktik. Subalit sa ganong kasunduan, ang mga anak ni Jacob ay hindi makakasang-ayon, sapagkat ang panahong kakailanganin upang iyon ay maisakatuparan ay magiging sanhi
upang ang kanilang mga sambahayan ay mahirapan sa kawalan ng pagkain. At sino sa kanila ang makapaglalakbay na mag-isa samantalang ang kanyang mga kapatid ay may iwan sa bilangguan? Paano siya makahaharap sa kanyang ama sa ganong kalagayan? Nagmukhang malamang na sila'y ipapatay o gawing mga alipin, at kung si Benjamin ay makuha, maaaring iyon ay upang makasama lamang nila. Ipinasya nilang manatili at sama-samang magdusa, kaysa magdagdag ng kapanglawan sa kanilang ama sa pamamagitan ng pagkawala ng isa na lamang na natitira niyang anak. Dahil doon sila ay inilagay sa bilangguan, kung saan sila ay nanatili sa loob ng 3 araw. Mula noong mga taong si Jose ay mawalay sa kanyang mga kapatid, ang mga anak na ito ni Jacob ay nagbago na ang pagkatao. Dati mainggitin, magugulo, mandaraya, malulupit at mapaghiganti, subalit ngayon sa ilalim ng pagsubok, sila'y napatunayang hindi makasarili, tapat sa isa't isa, nagmamahal sa kanilang ama, at sila, bagaman mga may edad na, ay nasa ilalim ng kanyang kapamahalaan. Ang 3 araw sa bilangguan ng mga Ehipsyo ay mga araw ng mapait na kalungkutan, samantalang inaalala ng magkakapatid ang kanilang mga nakalipas na kasalanan. Hanggang hindi nila maipapakita si Benjamin, ang paratang na sila'y mga tiktik ay tama at hindi sila lubos na makaaasang ipapahintulot ng kanilang ama na si Benjamin ay mawala. Nang 4 araw ay pinaharap ni Jose ang kanyang mga kapatid sa kanya. Hindi niya magagawang tagalan pa ang pagkakakulong sa kanila. Maaring nagugutom na ang kanyang ama at ang mga pamilyang kasama niya. Gawin ninyo ito at mga buhay kayo, wika niya, sapagkat natatakot ako sa Diyos. Kung kayo'y mga taong tapat ay matira ang isa sa inyong magkakapatid na bilanggo sa bahay na pinagbilangguan sa inyo. Datapwat kayo'y yumaon, magdala kayo ng trigo dahil sa tagutom sa inyong mga bahay, at dalhin ninyo sa akin ang inyong kapatid na bunso. Sa ganito'y mapatotohanan ang inyong mga salita, at hindi kayo mga mamatay. Tinanggap nila ang alok na ito bagaman naghahayag ng maliit na pag-asa na ipahihintulot ng kanilang ama na si Benjamin ay sumama sa kanila pagbalik. Si Jose ay nakikipag-ugnay sa kanila sa pamamagitan ng isang tagasalin ng wika, at sa hindi pagkaalam na sila ay nauunawaan ng gobernador, sila ay malayang nag-ugnayan sa harap niya. Sinisi nila ang kanilang mga sarili tungkol sa ginawa nila kay Jose. Katotohanang tayo'y salarin tungkol sa ating kapatid, sapagkat nakita natin ang kahapisan ng kanyang kaluluwa nang namamanhik sa atin at hindi natin siya dininig. Kaya't dumarating sa atin ang kahapisang ito. Si Ruben na nagpanukalang iligtas siya sa Dotan ay nagdagdag, "Di ba nagsalita ako sa inyo na aking sinasabi, huwag kayong magkasala laban sa bata at ayaw kayong makinig? Kaya naman narito ang kanyang dugo ay nagsasakdal." Si Jose sa pakikinig ay hindi mapigil ang kanyang damdamin, at siya ay lumabas at umiyak. Nang siya ay magbalik, iniutos niya na si Simeon ay talian sa harap nila at muling ilagay sa kulungan. Sa malupit na ginawa sa kanilang kapatid, si Simeon ang naging pasimuno, pinakaaktibo sa lahat, at ito ang dahilan kung bakit siya ang napili. Bago pinaalis ang kanyang mga kapatid, iniutos ni Jose na sila ay bigyan ng trigo, at ang salapi ng bawat isa ay lihim na ilagay sa labi ng kanilang mga sako. Binigyan din sila ng pagkain para sa mga hayop sa kanilang paglalakbay. Sa daan, ang isa sa kanila sa pagbubukas ng kanyang sako ay nagulat ng kanyang makita ang kanyang supot ng pilak. Nang ipabatid niya ito sa iba, sila ay nabahala at nangatakot, at sinabi sa isa't isa, "Ano itong ginawa ng Diyos sa atin? Kanila bang ituturing iyon bilang mabuting kaloob mula sa Panginoon? O
o kanyang ipinahintulot na mangyari iyon upang sila ay parusahan para sa kanilang mga kasalanan at ihulog sila sa ibayo pang kahirapan. Kanilang tinanggap na nakita ng Diyos ang kanilang mga kasalanan at ngayon sila ay pinarurusahan niya. Si Jacob ay di mapalagay sa paghihintay sa pagbalik ng kanyang mga anak. At sa kanilang pagdating, ang buong kampamento ay natipon sa paligid nila, samantalang kanilang isinaysay sa kanilang ama ang lahat ng nangyari. Takot at pagkabahala ang napasa bawat puso. Ang ginawa ng gobernador ng Ehipto ay tila nagbabadya ng masamang panukala, at ang kanilang mga pangamba ay napagtibay nang sa pagbubukas nila ng kanilang mga sako, ang kanya-kanyang salapi ay nasumpungan sa bawat sako. Sa kanyang pagkalito ay nagsalita ang matandang ama, "Inalis na ninyo sa akin ang aking mga anak. Si Jose ay wala, at si Simeon ay wala, at aalisin pa ninyo si Benjamin. Lahat ng bagay na ito ay laban sa akin." Si Ruben ay sumagot, "Ipapatay mo ang aking 2 anak kung siya'y hindi ko dalhin sa iyo. Ibigay mo sa aking kamay at siya'y aking ibabalik sa iyo." Ang padalos-dalos na pananalitang ito ay hindi nakapagpatahimik sa isip ni Jacob. Ang kanyang tugon ay, "Hindi yayaon ang aking anak na kasama ninyo, sapagkat ang kanyang kapatid ay patay na, at siya lamang ang natitira. Kung mangyayari sa kanya ang anumang kapahamakan sa daan na inyong paroroonan, ay pababain nga ninyo ang aking mga uban sa siyol na may kapanglawan." Subalit ang tagutom ay nagpatuloy at sa paglakad ng panahon, ang pagkaing nabili sa Ehipto ay malapit nang maubos. Alam na alam ng mga anak ni Jacob na sila ay hindi makababalik sa Ehipto na hindi kasama si Benjamin. Hindi sila ganap na makaaasa na mababago pa nila ang kapasyahan ng kanilang ama, at tinintay nilang maharap ang bagay na iyon sa pamamagitan ng pananahimik. Lumala ng lumala ang anino ng dumarating na tagutom. Sa nagugulumihan ng mukha ng lahat ng mga nasa kampamento, nabasa ng matanda ang kanilang pangangailangan. Sa wakas ay kanyang sinabi, "Kayo'y pumaroon muli, ibili ninyo tayo ng kaunting pagkain." Si Huda ay sumagot, "Ipinahayag sa aming mahigpit ng lalaking yaon, hindi ninyo makikita ang aking mukha, maliban na isama ninyo ang inyong kapatid. Kung pasasamahin mo sa amin ang aming kapatid, ay bababa kami at ibibili ka namin ng pagkain. Datapwat kung hindi mo paparoonin ay hindi kami bababa. Sapagkat sinabi sa amin ng lalaking yaon, hindi ninyo makikita ang aking mukha, malibang kasama ninyo ang inyong kapatid." Nang makitang ang kapasyahan ng kanyang ama ay nagsisimulang magbago ay kanyang idinagdag, "Pasasamahin mo sa akin ang bata at kami ay magsisitindig at magsisiyaon, upang tayo'y mabuhay at huwag mamatay, kami at ikaw at gayon din ang aming mga anak." Nag-alok na siya ang mananagot para sa kanyang kapatid, at siya ay sisihin magpakailanman kung hindi niya maibabalik si Benjamin sa kanyang ama. Hindi na maitanggi ni Jacob ang kanyang pahintulot at inutusan niya ang kanyang mga anak upang maganda para sa paglalakbay. Pinapagdala rin niya sila para sa pinuno ng mga kaloob na makakayanan ng isang lugar na salanta ng tagutom. Kaunting balsamo at kaunting pulot, pabango at mira, mga pila at almendras. Ganon din ng dobleng halaga ng salapi. Dalhin din ninyo ang inyong kapatid, wika niya, at magtindig kayo at pumaroon kayong muli sa lalaking iyon. Nang ang kanyang mga anak ay malapit nang umalis para sa kanilang walang katiyakang paglalakbay, ang matandang ama ay tumindig at itinaas ang kanyang mga kamay sa langit na nanalangin, "Pagkalooban nawa kayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ng kaawaan sa harap ng lalaking yaon, upang isauli sa inyo ang inyong isang kapatid at si Benjamin. At kung mawalan ako ng mga anak,
ay mawalan ako. Muli silang naglakbay tungo sa Ehipto at humarap kay Jose. Nang makita niya si Benjamin, ang anak ng sarili niyang ina, siya ay lubhang nakilos. Ikinubli niya ang kanyang damdamin, ganun paman, at iniutos na sila ay dalhin sa kanyang bahay at maghanda upang sila ay makakaing kasalo niya. Nang ihatid sa palasyo ng gobernador ang magkakapatid, ay lubhang nabahala, nangangamba na baka sila tanungin tungkol sa salapi na nasumpungan sa kanilang mga sako. Kanilang inisip na maaaring iyon ay sadyang inilagay doon upang magkaroon ng dahilan upang sila ay gawing mga alipin. Sa kanilang pagkabahala ay tinanong nila ang katiwala ng bahay na isinaysay sa kanya ang mga pangyayari tungkol sa kanilang pagtungo sa Ehipto. At bilang katibayan ng kanilang kawalan ng kasalanan ay sinabi sa kanya na dala nilang muli ang salapi na nasumpungan sa kanilang mga sako at karagdagang salapi upang ibili ng pagkain at kanilang idinagdag. Hindi namin nalalaman kung sino ang naglagay ng aming salapi sa aming mga bayong. Ang lalaki ay sumagot, "Mapayapa kayo, huwag kayong matakot. Ang Diyos ninyo at ang Diyos ng inyong ama ang nagbigay sa inyo ng kayamanang natatago sa inyong mga bayong. Tinanggap ko ang inyong salapi." Ang kanilang pagkabalisa ay naibsan at nang si Simeon na pinalabas na sa kulungan ay kasama na nila, kanilang nadama na tunay na ang Diyos ay naging mapagbiyaya sa kanila. Nang ang gobernador ay muling humarap sa kanila, ay kanilang ibinigay ang kanilang mga kaloob at mapagkumbabang nagpatira pa sa harap niya. Ang kanyang panaginip ay muli niyang naalaala, at matapos na mabati ang kanyang mga panauhin ay kaagad niyang itinanong, "Wala bang sakit ang inyong ama? Ang matanda na inyong sinalita? Buhay pa ba?" "Walang sakit ang iyong lingkod na aming ama. Buhay pa," ang tugon, samantalang muli silang nagsiyukod. At kanyang nakita si Benjamin at kanyang sinabi, "Ito ba ang inyong kapatid na bunso na inyong sinalita sa akin? Pagpalain ka nawa ng Diyos, anak ko." Tatapwat nang hindi na niya madala ang kanyang nadadama, ay wala na siyang masabi pa, at pumasok sa kanyang silid at umiyak doon. Nang muling makayanan ang kanyang sarili, siya ay bumalik, at ang lahat ay dumulog sa hapagkainan. Sangayon sa mga batas tungkol sa kalagayan sa lipunan, ang mga Ehipsyo ay pinagbabawalang kumain na kasalo ng mga taga-ibang bansa. Kung kaya't ang mga anak ni Jacob ay may nakabukod na lamesa para sa kanila, samantalang ang gobernador, dahilan sa kanyang mataas na tungkulin, ang kumaing mag-isa at ang mga Ehipsyo ay mayroon ding bukod na mga lamesa. Nang ang lahat ay mapaupo, ang mga magkakapatid ay namangha nang makita na sila ay nasa ganap na kaayusan ayon sa kanilang edad. At sila'y idinampot ni Jose sa harap niya ng mga ulam. Subalit ang kay Benjamin ay 5 ulit na mas marami kaysa kanila. Sa pamamagitan ng ganitong pagkalugod kay Benjamin ay inasahan niyang matiyak kung ang pinakabunsong kapatid ay kanilang pinakikitunguhan na may inggit at galit na gaya ng naging pakitungo sa kanya noon. Patuloy pa rin inaakala na hindi ni Jose naiintindihan ang kanilang wika. Ang magkakapatid ay malayang nag-usap sa isa't isa, kung kaya't siya ay nagkaroon ng magandang pagkakataon upang malaman ang tunay nilang damdamin. Ninais niyang subukin pa sila ng husto, at bago sila umalis, kanyang iniutos na ang sarili niyang iniinumang saro na yari sa pilak ay itago sa sako ng pinakabunso. Sila ay masayang humayo sa kanilang pag-uwi. Kasama nila si Simeon at si Benjamin. Ang kanilang mga hayop ay may mga kargang trigo, at nadadama ng lahat na kanila nang natakasan ang mga panganib na tila nakapalibot sa kanila. Subalit bahagya pa lamang silang nakarating sa labas ng lungsod nang sila ay abutan ng lingkod ng gobernador na nagtanong sa kanila sa isang nakasasakit na paraan, "Bakit iginanti ninyo ang kasamaan sa kabutihan?
Hindi ba ang sarong ito ang iniinuman ng aking Panginoon at tunay na kanyang ipinanghuhula? Kayo'y gumawa ng masama sa paggawa ng ganyan. Ang sarong ito ay pinagpapalagay na may kapangyarihan upang mabatid ang anumang nakalalasong bagay na inilalagay doon. Noong mga panahong iyon, ang ganitang uri ng saro ay lubang pinahahalagahan bilang pananggalang laban sa pagpatay sa pamamagitan ng paglalason. Sa bintang ng katiwala, ang mga manlalakbay ay tumugon, "Bakit sinalita ng aking Panginoon ang mga salitang ito? Huwag itulot ng Diyos na gumawa ang iyong mga lingkod ng ganyang bagay. Narito ang salapi na aming nasumpungan sa labi ng aming mga bayong ay aming isinauli sa iyo mula sa lupain ng Kanaan. Paano ngang kami ay magnanakaw sa bahay ng iyong Panginoon ng pilak o ginto? Yaong kasumpungan sa iyong mga lingkod ay mamamatay, at pati kami ay magiging alipin ng aming Panginoon. Mangyari nga ang ayon sa inyong mga salita, wika ng katiwala. Yaong kasumpungan ay magiging aking alipin at kayo'y mawawalan ng sala." Kaagad sinimula ng paghahanap. Nagmadali sila at ibinaba ng bawat isa ang kanyang bayong sa lupa at siniyasat ng katiwala ang bawat isa. Simula sa bayong ni Ruben at kinukuhang sunod-sunod hanggang sa pinakabunso. Sa bayong ni Benjamin nasumpungan ang saro. Hinapak ng magkakapatid ang kanilang mga damit bilang tanda ng kanilang kasawiang palad at marahang nagbalik sa lungsod. Sa pamamagitan ng sarili nilang pangako, si Benjamin ay parurusahan ng habang buhay na pagkaalipin. Sinundan nila ang katiwala hanggang sa palasyo, at nang makita nila na ang gobernador ay naroon pa, sila ay nagpatira pa sa harap niya. "Anong itong inyong ginawa?" wika niya. "Hindi ba ninyo nalalaman na ang isang tao na gaya ko ay tunay na makahuhula? Si Jose ay gumawa ng paraan upang kanilang tanggapin ang kanilang kasalanan. Kailanman ay hindi niya inangkin na siya'y nakapanguhula, subalit handa siyang papaniwalain sila na kanyang nababasa ang mga lihim ng kanilang mga buhay." Si Juda ay sumagot, "Anong aming sasabihin sa aming Panginoon? O paanong kami ay magpapatotoo? Inilitaw ng Diyos ang kasamaan ng iyong mga lingkod. Narito kami ay alipin ng aming Panginoon. Kami 10 niyaong kinasumpungan ng saro." "Huwag nawang itulot ng Diyos na ako'y gumawa ng ganyan," ang tugon. "Ang taong kinasumpungan ng saro ay siyang magiging aking alipin. Datapwat tungkol sa inyo ay pumaroon kayong payapa sa inyong ama." Sa kanyang lubhang pagkabahala, si Juda ngayon ay lumapit sa Pangulo at nagsabi, "O Panginoon ko, pinamamanhi ko sa iyo na papagsalitain ang iyong lingkod ng isang salita sa mga pakinig ng aking Panginoon, at huwag nawang mag-alab ang iyong loob laban sa iyong lingkod, sapagkat ikaw ay parang si Paraon. Sa mga panalitang may nakakakilos na kahusayan, ay inilarawan niya ang kapanglawan ng kanyang ama sa pagkawala ni Jose, at ang kanyang pag-aatubili upang pahintulutan si Benjamin na sumama sa kanila sa Ehipto, sapagkat siya na lamang ang natitirang anak ng kanyang ina na si Raquel, na mahal ni Jacob. Ngayon nga'y sabi niya, kung ako'y dumating sa iyong lingkod na aking ama, at ang bata ay hindi namin kasama, sapagkat ang kanyang buhay ay natatali sa buhay ng batang iyan, ay mangyari nga na pagka kanyang nakitang ang bata ay di namin kasama, ay mamatay siya, at ibaba sa siyol na may kapanglawan ng iyong lingkod ang mga uban ng iyong lingkod na aming ama. Sapagkat ang iyong lingkod ang siyang nanagot sa bata sa aking ama, na nagsasabi, kung hindi ko siya dalhin sa iyo, ay papasanin ko nga ang kasalanan sa aking ama magpakailanman. Ngayon nga, ay ipinahintulot mo na ang iyong lingkod, aking isinasamo sa iyo, ay maiwan na kahalili ng bata na pinakaalipin ng aking Panginoon, at iyong ipahintulot na ang bata ay umahong kasama ng kanyang mga kapatid, sapagkat paanong paroroon ako sa aking ama, at ang bata ay di ko kasama.
baka aking makita pa ang sakunang sasapit sa aking ama. Si Jose ay nasiyahan. Nakita niya sa kanyang mga kapatid ang mga bunga ng tunay na pagsisisi. Nang marinig niya ang marangal na alok ni Juda, ay iniutos niya na ang lahat ng mga tao ay umalis liban sa mga lalaking iyon. At sa malakas na pag-iyak ay kanyang sinabi, "Ako'y si Jose, buhay pa ba ang aking ama?" Ang kanyang mga kapatid ay hindi nakakibo, hindi makaimik sa takot at pagkamanghap. Ang pangulo ng Ehipto ay ang kanilang kapatid na si Jose, na kanilang kinainggitan at muntik nang mapatay. At sa uli ipinagbili bilang alipin. Ang lahat ng masama nilang ginawa sa kanya ay kanilang naalaala. Kanilang naalaala kung paanong hindi nila pinaniwalaan ang kanyang mga panaginip at sinikap na mahadlangan ang pagsasakatuparan ng mga iyon. Ganon pa man ay kanilang nagampanan ang kanilang bahagi sa pagsasakatuparan ng mga iyon. At ngayong sila ay pawang nasa ilalim ng kanyang kapangyarihan, ay kanyang tiyak na paghihigantihan ang kasamaang kanyang dinanas. Sa pagkakita sa kanilang pagkabalisa, ay sinabi niya ng may kaamuan, "Lumapit kayo sa akin, isinasama ko sa inyo." At samantalang sila'y nagsisilapit, siya ay nagpatuloy, "Ako'y si Jose na inyong kapatid, na inyong ipinagbili upang dalhin sa Ehipto. At ngayon huwag kayong magdalamhati o magalit man sa inyong sarili, na inyo akong ipinagbili rito. Sapagkat sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang mangalaga ng buhay. Sapagkadamang sila'y naghirap na ng sapat para sa kanilang kalupitan sa Kanya, ay marangal niyang sinikap alisin ang kanilang mga pagkatakot at bawasan ang kapaitan ng kanilang pagsisisi sa sarili. Sapagkat may 2 taon ng kanyang itinuloy, ang kagutom ay nasa lupain, at may 5 taon pang hindi magkakaroon ng pagbubukid o pag-aaniman. At sinugo ako ng Diyos sa unahan ninyo upang panatilihin kayong buhay sa pamamagitan ng dakilang pagliligtas. Hindi nga kayo ang nagsugo sa akin dito, kundi ang Diyos. At Kanya akong ginawang ama kay Paraon at Panginoon sa buo niyang bahay at tagapamahala ng buong lupain ng Ehipto. Magmadali kayo at pumaroon kayo sa aking ama at sabihin ninyo sa kanya, ganito ang sabi ng iyong anak na si Jose, ginawa akong Panginoon ng Diyos sa buong Ehipto. Pumarito ka sa akin, ikaw at ang iyong mga anak, at ang iyong mga kawan, at ang iyong mga bakahan, at ang iyong buong tinatangkilik. At dooy kakandilihin kita, sapagkat may 5 taong taggutom pa. Baka ikaw ay madukha, ikaw at ang iyong sambahayan, at ang lahat ng iyo. At narito nakikita ng inyong mga mata ng aking kapatid na si Benjamin, na ang aking bibig ang nagsalita sa inyo. At siya ay humilig sa leeg ng kanyang kapatid at umiyak sa kanila. At pagkatapos ay nakipagsalitaan sa kanya ang kanyang mga kapatid. May pagpapakumbaba nilang inihayag ang kanilang kasalanan at tiniling ang kanyang pagpapatawad. Matagal silang nagdusa sa kalungkutan at mataos na pagsisisi, at ngayon sila ay nagalak sapagkat siya ay buhay pa. Ang balita tungkol sa nangyari ay mabilis na dinala sa hari, na sa kasabikang makapagpahayag ng kanyang pagpapasalamat kay Jose, ay pinagtibay ang paanyaya ng gobernador sa kanyang sambahayan at nagsabi, "Ang buti ng buong lupain ng Ehipto ay inyo." Ang magkakapatid ay pinahayong sagana sa pagkain at mga kariton at lahat ng kailangan para sa paglipat ng kanilang mga sambahayan at mga katulong sa Ehipto. Kay Benjamin, si Jose ay nagbigay ng higit na mga kaloob kaysa sa iba, at sa pangambang baka magkaroon sila ng alitan sa daan, ay sinabihan niya sila, samantalang sila ay malapit ng umalis ng tagubilin, "Huwag kayong magkaaalit sa daan." Ang mga anak ni Jacob ay nagbalik sa kanilang ama na may masasayang mga balita. Si Jose ay buhay pa at siya ay puno sa buong lupain ng Ehipto.
Sa simula, ang matanda ay lubang na bigla. Hindi niya mapaniwalaan ang kanyang nadinig. Subalit nang kanyang makita ang mahabang pila ng mga kariton at mga hayop na maraming dala at nang si Benjamin ay nasa piling na niyang muli, siya ay naniwala. At sa kanyang ganap na kagalakan ay kanyang sinabi, "Siya na, si Jose na aking anak ay buhay pa. Ako'y paroroon at titingnan ko siya bago ako mamatay." Isa pang pagpapakumbaba ang nalalabi para sa 10 magkakapatid. Kanila ngayong ipinagtapat ang panlilinlang at kalupitan na sa loob ng maraming mga taon ay nagpapait sa kanyang buhay, ganon din sa kanila. Hindi sila pinag-isipan ni Jacob ng ganong kalalang kasalanan, subalit kanyang nakita na ang lahat ay nangyari para sa ikabubuti, at kanyang pinatawad at binasbasan ang lahat ng mga nagkasala niyang mga anak. Ang ama at ang kanyang mga anak, kasama ng kanilang mga pamilya, mga tupa at baka at maraming mga katulong, ay naglalakbay na agad patungo sa Ehipto. Sila ay naglakbay na may kagalakan ng puso, at nang sila'y makarating sa Berseba, ang patriarka ay nagkaloob ng mga handog ng pasasalamat at humiling ng katiyakan sa Panginoon na siya ay sasama sa kanila. Sa isang banal na pangitain sa gabi, ang salita ng Diyos ay sumakanya, "Huwag kang matakot na bumaba sa Ehipto, sapagkat do'y gagawin kitang isang dakilang bansa. Ako'y bababang kasama mo sa Ehipto, at tunay na iaahon kita uli." Ang katiyakang huwag kang matakot na bumaba sa Ehipto sapagkat do'y gagawin kitang isang dakilang bansa ay makahulugan. Ang pangako ay naibigay kay Abraham tungkol sa angkang sindami ng mga bituin, subalit ang piniling bayan ay mabagal pa ang nagiging pagdami. At ang lupain ng Kanaan ay walang ganong lugar para sa pag-unlad ng ganong bansa, gaya ng inihula. Iyon ay nasasakupan ng malalakas na tribong hindi sumasampalataya sa Diyos at hindi maaaring maisalin hanggang sa ika-4 na henerasyon. Kung ang mga anak ni Israel ay dito dadami, kakailanganing paalisin nila ang mga naninirahan sa lupain, o di kaya'y pangalatin ang kanilang sarili sa kanila. Ang una ayon sa tagubilin ng Diyos ay hindi nila maaaring gawin, at kung sila'y makikihalubilo sa mga Kananita, baka naman sila maakit na sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa Ehipto, ganun pa man ay naroon ang mga kondisyong kailangan upang matupad ang panukala ng Diyos. Isang bahagi ng bansa na natutubigan ng husto at mataba ang lupa ay bukas para sa kanila doon, makapagbibigay ng lahat ng kailangan para sa mabilis na paglago. At ang pagkasuklam na kanilang makakatagpo sa Ehipto dahil sa kanilang hanap buhay, sapagkat ang bawat pastol ay kasuklam-suklam sa mga Ehipsyo, ay magpapahintulot upang sila'y manatiling isang kakaiba at bukod na bayan at maghihiwalay sa kanila sa pakikilahok sa pagsamba sa Diyos-Diyosan sa Ehipto. Sa pagdating sa Ehipto, ang grupo ay nagtuloy sa lupain ng Goshen at naparoon si Jose sakay sa kanyang karo ng kaharian, kasama ang mga tagapaglingkod ng isang prinsipe. Ang karilagan ng nakapalibot sa kanya at ang karangalan ng kanyang posisyon ay kapwa kinalimutan. Isang isipan lamang ang nakakapuno sa kanya. Isa lamang ang inaasam-asam ng kanyang puso. At samantalang nakikita niya ang mga manlalakbay na dumarating, ang pagmamahal na sa loob ng mahabang panahon ay napipigilan, ay hindi na makokontrol. Siya ay bumaba sa kanyang karo at nagmadali upang salubungin ang kanyang ama at yumakap sa kanyang leeg at umiyak sa kanyang leeg na matagal. At sinabi ni Israel kay Jose, "Ngayoy mamamatay na ako, yamang nakita ko na ang iyong mukha, na ikaw ay buhay pa."
Isinama ni Jose ang 5 na kanyang mga kapatid upang iharap kay Paraon at tanggapin mula sa kanya ang kaloob na lupa na magiging tahanan nila sa hinaharap. Ang pagpapasalamat sa kanyang punong ministro ay nag-udyok sana sa hari upang parangalan sila sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng tungkulin sa kaharian. Subalit si Jose, sa kanyang katapatan sa pagsamba kay Jehovah, ay gumawa ng paraan upang iligtas sila mula sa mga tukso na kanilang makakaharap sa isang palasyo ng mga hindi sumasampalataya sa Diyos. Kung kaya't pinayuhan niya sila na kung sila'y tatanungin ng hari, ay ipagtapat nila kung ano ang kanilang hanap buhay. Ang mga anak ni Jacob ay sumunod sa kanyang ipinayo at maingat na nagsabi na sila'y maninirahang pansamantala sa lupain at hindi maninirahan doon ng habang panahon. Sa ganoong paraan ay iniingatan ang karapatang umalis kung kanilang nanaisin. Ang hari ay nagkaloob ng kanilang matitirahan sa pinakamabuti sa lupain, ang lugar ng Goshen. Di pa nagtatagal mula nang sila'y dumating ay isinama rin ni Jose ang kanyang ama upang maiharap sa hari. Ang patriarka ay hindi sanay sa mga palasyo ng hari. Subalit sa marilag na tanawin ng kalikasan ay nakikipag-ugnay siya sa isang mas makapangyarihang hari. At ngayon sa nadaramang kahigitan at itinaas niya ang kanyang mga kamay at binasbasan si Paraon. Sa kanyang unang pagbati kay Jose, si Jacob ay nagsalita na tila sa masayang wakas na ito ng mahaba niyang pag-aalaala at kalungkutan. Siya ay handa ng mamatay, subalit 17 taon pa ang idadagdag sa kanya sa mapayapang pahingahan ng Goshen. Ang mga taong ito ay naging masaya di tulad ng mga sinundang mga taon. Nakita niya sa kanyang mga anak ang tunay na pagsisisi. Nakita niya ang kanyang sambahayan na napapaligiran ng lahat ng kondisyon upang maging isang dakilang bansa. At nang hawak ang kanyang pananampalataya sa tiyak na pangako tungkol sa kanilang pagkatatag sa Kanaan. Siya mismo ay napapaligiran ng lahat ng naghahayag na pagmamahal at kaluguran na naipagkakaloob ng punong ministro ng Ehipto at masaya sa piling ng kanyang anak na matagal nang nawala. Marahan at mapayapa siyang namatay. Samantalang nadadama niyang ang kamatayan ay nalalapit na, ay pinatawag niya si Jose. Mahigpit pa ring nanghahawak sa pangako ng Diyos tungkol sa paninirahan sa Kanaan ay sinabi niya, "Isinasamo ko sa iyo, huwag mo akong ilibing sa Ehipto. Kung pagtuloy kong kasama ng aking mga magulang ay dadalhin mo ako mula sa Ehipto at ililibing mo ako sa kanilang libingan." Si Jose ay nangako na ganon ang gagawin, subalit si Jacob ay hindi nasiyahan. Siya ay nagpasumpa ng isang banal na panunumpa na siya ay ililibing sa piling ng kanyang mga ama sa yungib ng Makpela. Isa pang mahalagang bagay ang kinakailangang mapag-ukulan ng pansin. Ang mga anak ni Jose ay kinakailangang formal na maibilang sa mga anak ni Israel. Isinama ni Jose sa kanyang huling pakikipag-usap sa kanyang ama, si Ephraim at si Manases. Sa pamamagitan ng kanilang ina, sa pinakamataas na uri ng pagkasaserdote ng mga Ehipsyo at ang posisyon ng kanilang ama ay nagbubukas sa kanila ng mga landas tungo sa kayamanan at katanyagan, kung kanilang pipiliin ang makabilang sa mga Ehipsyo. Nais ni Jose, ganun pa man, na sila'y mapaugnay sa sarili niyang bayan. Inihayag niya ang kanyang pananampalataya sa pangako ng tipan. Alang-alang sa kanyang mga anak, ay tinalikuran ang lahat ng karangalang iniaalok ng palasyo ng mga Ehipsyo upang magkaroon ng lugar sa mga itinakwil na tribo ng mga pastol na pinagkatiwalaan ng mga utos ng Diyos. Ang wika ni Jacob, ang iyong dalawang anak na ipinanganak sa iyo sa lupain ng Ehipto, bago ako naparito sa iyo sa Ehipto, ay akin.
Si Ephraim at si Manases, gaya ni Ruben at ni Simeon, ay magiging akin. Sila ay mabibilang na kanyang mga anak at mga ulo ng bukod na mga tribo. Kung kaya't ang isa sa mga karapatan ng pagkapanganay na hindi na maaaring mapakay Ruben ay mapapakay Jose, 2 bahagi sa Israel. Ang mga mata ni Jacob ay malabo na dahilan sa edad, at hindi niya agad napansin ang dalawa. Subalit ngayon nang sila'y maaninagan, ang kanyang sinabi, "Sino-sino ito?" Nang masabi sa kanya, ay idinagdag niya, "Sinasamo ko sa iyo, na iyong dalhin sila rito sa akin at sila'y aking babasbasan." Nang sila ay lumapit, sila ay yinakap at hinagkan ng patriarka. At marahang inilagay ang kanyang mga kamay sa kanilang ulo upang sila ay basbasan. At binigkas niya ang dalangin, ang Diyos na sa harap niya ay lumakad ang aking mga magulang na si Abraham at si Isaac. Ang Diyos na nagpakain sa akin sa buong buhay ko hanggang sa araw na ito. Ang anghel na tumubos sa akin sa buong kasamaan ay siya nawang magpala sa mga batang ito. Walang espiritu ng pagtitiwala sa sarili. Walang pagtitiwala sa kapangyarihan o kagalingan ng tao ngayon. Ang Diyos ang naging tagapag-ingat at saklolo niya. Walang reklamo tungkol sa masasamang mga araw na nakalipas. Ang mga pagsubok at kalungkutan ay hindi na itinuring bilang mga bagay na laban sa Kanya. Inalala lamang ang Kanyang kahabagan at mapagmahal na kabutihan na sumakanya sa buong panahon ng Kanyang paglalakbay. Ang pagbabasbas ay natapos, binigyan ni Jacob ang kanyang anak ng katiyakan. Iniiwan para sa mga henerasyong darating. Sa mahabang panahon ng pagkaalipin at kalungkutan, ang patotoong ito tungkol sa kanyang pananampalataya. "Narito ako'y mamamatay, ngunit ang Diyos ay isa sa inyo at dadalhin kayo uli sa lupain ng inyong mga magulang." Sa huli, ang lahat ng mga anak ni Jacob ay tinipon sa paligid ng banig ng kanyang kamatayan. At tinawag ni Jacob ang kanyang mga anak at sinabi, "Magpipisan kayo at kayo'y makinig, kayong mga anak ni Jacob, at inyong pakinggan si Israel na inyong ama. Upang maisaysay ko sa inyo ang mangyayari sa inyo sa mga huling araw." Malimit sa pag-aalala ay pinag-isipan niya ang kanilang hinaharap at sinikap na ilarawan para sa kanyang sarili ang kasaysayan ng iba't ibang mga tribo. Ngayon, samantalang ang kanyang mga anak ay naghihintay para sa kanyang huling basbas, ang Espiritu ng Diyos ay sumakanya at sa harap niya, sa isang pangitain, ay ipinakita ang hinaharap ng kanyang mga anak. Sa isang binanggit ang pangalan ng kanyang mga anak. Ang likas ng bawat isa ay binanggit, at ang kasaysayan sa hinaharap ay isinaysay sa maikling paraan. "Ruben, ikaw ang aking panganay, ang aking kapangyarihan, at siyang pasimula ng aking kalakasan. Siyang kasakdalan ng kamahalan at siyang kasakdalan ng kapangyarihan." Sa ganong paraan ay inilarawan ng ama ang sanay katayuan ni Reuben bilang panganay na anak. Subalit ang malaki niyang kasalanan sa edar ang nagpaging hindi niya karapat-dapat sa karapatan ng pagkapanganay. Nagpatuloy si Jacob, "Kumukulong parang tubig na umaawas, hindi ka magtataglay ng kasakdalan." Ang pagkasaserdote ay tinalaga kay Libay, ang kaharian at ang pangako tungkol sa Mesiyas kay Juda, at ang bukod tanging mana kay Jose. Ang tribo ni Ruben ay hindi kailanman nagkaroon ng kadakilaan sa Israel. Hindi iyon naging sindami ng tribo ni Juda, o ni Jose, o ni Dan, at kabilang sa mga unang nabihag. Sunod sa edad, kay Ruben ay sina Simeon at Libay. Sila ay nagkaisa sa kanilang kalupitan sa mga taga Shechem, at sila pa rin ang naging pangunahin sa pagbibili kay Jose. Tungkol sa kanila ay sinabi, "Aking babahagihin sila sa Jacob, at aking pangangalatin sila sa Israel." Nang bilangin ng Israel bago pumasok sa Kanaan, kay Simeon ang pinakamaliit na tribo. Si Moises sa kanyang huling basbas ay hindi binanggit ang tribo ni Simeon.
Sa paninirahan sa Kanaan, ang tribong ito ay mayroon lamang maliit na bahagi ng lote ni Huda, at ang mga sambahayang iyon na paglipas ng panahon ay naging makapangyarihan, ay nagbuo ng mga pulutong na nanirahan sa labas ng banal na lungsod. Si Levi rin ay hindi tumanggap ng mana, liban sa 40 mga bayan na nakakalat sa iba't ibang bahagi ng lupain. Sa kalagayan ng tribong ito, ganun pa man, ang kanilang katapatan sa Diyos nang ang ibang tribo ay nagsitalikod, ang naging sanhi upang sila ang mapili para sa banal na gawain sa sanktuaryo, kung kaya't ang sumpa sa kanila ay naging isang pagpapala. Ang taluktok ng basbas ng karapatan ng pagkapanganay ay isinalin kay Huda. Ang kahalagahan ng pangalan na ang ibig sabihin ay pagpuri ay nahayag sa inihulang kasaysayan ng tribong ito. Huda, ikaw ay pupurihin ng iyong mga kapatid. Ang iyong kamay ay magpapahinga sa leeg ng iyong mga kaaway. Ang mga anak ng iyong ama ay yuyukod sa harap mo. Si Huda ay isang anak ng leon. Mula sa panghuhuli, anak ko, umahon ka. Siya ay yumuko, siya ay lumugmok na parang leon. At parang isang matandang leon, sinong gigising sa kanya? Ang setro ay hindi mahihiwalay sa Huda, ni ang tungkol ng pagkaupo sa pagitan ng kanyang mga paa, hanggang sa ang Shilo ay dumating, at sa kanya tatalima ang mga bansa. Ang leon, hari ng kagubatan, ay isang angkop na simbolo ng tribong ito, kung saan si David ay nagmula at ang anak ni David. Sa Shilo, ang tunay na leon ng tribo ni Huda, na sa kanyang lahat ng kapangyarihan sa wakas ay yuyuko at ang lahat ng mga bansa ay magbibigay galang. Sa karamihan, sa kanyang mga anak, si Jacob ay nagsaysay ng isang masaganang hinaharap. Sa wakas ay narating ang pangalan ni Jose, at ang puso ng ama ay nag-umapaw samantalang binabasbasan niya ang ulo niya na bukod tangi sa kanyang mga kapatid. Si Jose ay sangang mabunga na nasa tabi ng bukal. Ang kanyang mga sangay gumagapang sa pader. Pinamanglaw siya ng mga mamamana at pinasas siya at inusig. Ngunit ang kanyang bisig ay nanahan sa kalakasan at pinalakas ang mga bisig ng kanyang mga kamay sa pamamagitan ng mga kamay na makapangyarihang Diyos ni Jacob, na siyang pinagmulan ng pastol, ang bato ng Israel. Sa pamamagitan nga ng Diyos ng iyong ama na siyang tutulong sa iyo, at sa pamamagitan ng makapangyarihan sa lahat na siyang magpapala sa iyo, na pagpapala ng langit sa itaas, pagpapala ng mga kalaliman na nalalagay sa ibaba, pagpapala ng mga dibdib at ng bahay bata, ang mga basbas ng iyong ama na humigit sa basbas ng aking mga kanununuan, hanggang sa wakas ng mga burol na walang hanggan, mapapasa ulo ni Jose, at sa tuktok ng ulo niya na bukod tangi sa kanyang mga kapatid. Si Jacob ay isang tao na may malalim at masidhing pagmamahal. Ang pag-ibig niya sa kanyang mga anak ay malakas at mahinahon, at ang mga patutuon niya sa kanila nang siya ay malapit ng mamatay ay hindi pagbigkas ng pagka may pinapanigan o sama ng loob. Kanya nang pinatawad silang lahat at minahal niya sila hanggang sa kauli-hulihan. Ang kanyang pagmamahal bilang isang magulang ay maaaring nabigkas lamang sa pamamagitan ng mga salitang nakapagpapasigla at nakapagbibigay ng pag-asa. Subalit ang kapangyarihan ng Diyos ay sumakanya, at sa ilalim ng impluwensya ng inspirasyon, siya ay nakilos upang maghayag ng katotohanan, gaano man kasakit. Nang mabigkas ang huling basbas, inulit ni Jacob ang tagubilin tungkol sa paglilibingan sa kanya. Ako'y malalakip sa aking bayan, ilibing ninyo ako sa kasamahan ng aking mga magulang, sa yungib na nasa parang ng Makpela, na doon nila inilibing si Abraham at si Sarah na kanyang asawa, na doon inilibing si Isaac at si Rebecca na kanyang asawa, at doon ko inilibing si Leah, kung kaya't ang huli niyang ginawa ay ang magpahayag ng kanyang pananampalataya sa pangako ng Diyos.
Ang huling mga taon ni Jacob ay naghatid ng isang gabi ng katiwasayan at pamamahinga matapos ang isang magulo at nakapapagod na maghapon. Ang mga ulap ay nagpadilim sa kanyang dinaraanan. Ganun pa man ang kanyang araw ay nanatiling maliwanag. At ang ningning ng langit ang nagpaliwanag sa kanyang mga oras ng pagpanaw. Sabi sa kasulatan, sa gabi ay magliliwanag. Tandaan mo ang sakdal na tao at masdan mo ang matuwid, sapagkat may isang maligayang wakas sa taong may kapayapaan. Si Jacob ay nagkasala at lubhang nagdusa. Maraming mga taon ng pagpapagal, pagkabalisa at kalungkutan ang napasa kanya. Mula noong ang malaki niyang kasalanan ay naging sanhi upang siya'y tumakas mula sa mga tolda ng kanyang ama. Isang walang tirahang takas na pahiwalay sa kanyang ina na hindi na niya nakita pang muli. Naglingkod ng 7 taon para sa kanyang minamahal upang lubhang madaya lamang. Nagpagal sa loob ng 20 taon para sa isang mapag-imbot na kamag-anak. Nakitang lumalago ang kanyang kayamanan at ang kanyang mga anak na naglalakihan sa piling niya, subalit di nakasumpong ng sapat na kasiyahan dahilan sa pagtatalo at pagkakampi-kampi sa kanyang tahanan. Napigati sa kahihiyan ng kanyang anak na babae at sa paghihiganti ng kanyang mga kapatid, sa pagkamatay ni Raquel, sa krimen na di likas na nagawa ni Ruben, sa kasalanan ni Juda, ang malupit na panlilinlang at kasamaang ginawa kay Jose, anong haba at madilim na talaan ng kasamaang kumalat sa paningin. Muli at muli ay inani niya ang bunga ng unang pagkakamali na kanyang ginawa. Muli at muli ay nakita niyang nauulit sa kanyang mga anak ang mga kasalanang kanyang nagawa. Subalit naging mapait man ang naging disiplina ng mga iyon, ay nagampanan ang kanyang gawain. Ang mga hagupit, bagaman masakit, ay nagbunga ng bungang mapayapa ng katwiran. Hebreo 12 verse 11. Matapat na itinala sa inspirasyon ng banal na espiritu ang mga pagkakamali ng mabubuting tao. Noong mga nakilalang kinaluguran ng Diyos, sa katunayan ang kanilang kamalian ay higit na nahayag kaysa kanilang kabutihan. Ito ay pinagtatakahan ng marami at naging dahilan para sa mga hindi sumasampalataya sa Diyos upang sirain ang kasulatan. Subalit isa iyon sa pinakamatibay na katibayan na ang banal na kasulatan ay makatotohanan, na ang katotohanan ay hindi pinagtatakpan, ni kinukubliman ang mga kasalanan ng mga pangunahing tao doon. Ang isip ng tao ay lubhang nakahilig sa di matuwid na kaisipan, kung kaya't hindi posible para sa mga kasaysayang pangtao ang ganap na makapagpahayag ng lahat ng panig. Kung ang Biblia ay sinulat ng mga taong hindi kinasihan ng Diyos, tiyak na ihahayag nito ang mga taong pinararangalan doon sa isang paraang may labis na pagpuri. Subalit gaya ng pagkakasulat noon, tayo ay mayroong tumpak na pahayag tungkol sa kanilang mga karanasan. Ang mga taong kinaluguran ng Diyos at pinagkatiwalaan niya ng malalaking tungkulin, minsan ay nadadaig ng tukso at nakakagawa ng kasalanan. Kung paanong tayo sa kasalukuyan ay nagsisikap, nanlulupaypay at malimit ay nahuhulog sa pagkakamali. Ang kanilang mga buhay, ganon din ang kanilang mga pagkakamali at kasamaan, ay nasa ating harapan kapwa tayo ay pasiglahin at babalaan. Kung sila ay inahayag na pawang mga walang kamalian, tayo sa ating likas na makasalanan ay maaaring mawala ng pag-asa sa sarili nating mga pagkakamali at kabiguan. Subalit sa pagkabatid na kung saan ang iba ay nakipagpunyagi sa kabiguan gaya ng sa atin, kung saan sila ay nahulog sa tukso na gaya natin. Ganon pa man ay muling naglakas loob at nagtagumpay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Tayo ay pinasisigla sa ating pagsisikap tungo sa pagiging matuwid. Kung paanong sila bagaman minsan ay nadadaig, ay muling tumindig at pinagpala ng Diyos. Tayo rin ay maaaring maging matagumpay sa kapangyarihan ni Jesus. Sa isang dako, ang tala tungkol sa kanilang mga buhay ay maaaring magsilbing babala para sa atin. Ipinahayag noon na hindi ng Diyos palalampasin ang nagkasala sa anumang paraan.
Nakita niya ang pagkakasala sa mga higit na kinasiyahan niya at pinakitunguhan niya iyon sa isang mas mahigpit na paraan kaysa doon sa mas kakaunti ang liwanag at responsibilidad. Nang mailibing na si Jacob, huling nagkaroon ng takot ang mga kapatid ni Jose. Sa kabila ng kanyang kabutihan sa kanila, ang pagkabatid ng kanilang kasalanan ay naging sanhi upang sila ay di magtiwala, sa halip ay maging mapaghinala. Maaring ipinagpaliban lamang niya ang kanyang paghihiganti, alang-alang sa kanyang ama. At ngayon niya isasagawa ang matagal ng ipinagpalibang pagpaparusa para sa kanilang kasalanan. Hindi nila mapangahasang humarap sa kanya, kung kaya nagpadala na lamang ng ganitong mensahe. Inuutos ng iyong ama bago namatay na sinasabi, ganito ang sasabihin ninyo kay Jose, ipatawad mo, sinasamo ko sa iyo ngayon, ang pagsalangsang ng iyong mga kapatid at ang kanilang kasalanan. At ngayon ay aming isinasamo sa iyo na ipatawad mo ang mga pagsalangsang ng mga lingkod ng Diyos ng iyong ama. Ang mensaheng ito ay nakakilos kay Jose upang lumuha at dahil dito, ang kanyang mga kapatid ay nagsidating at nagpatira pa sa harap niya, na ganito ang sinabi, narito kaming iyong mga lingkod. Ang pag-ibig ni Jose sa kanyang mga kapatid ay malalim at di makasarili. At masakit sa kanya ang isiping siya ay nagnanais maghiganti sa kanila. Huwag kayong matakot, wika niya, sapagkat nasa kalagayan ba ako ng Diyos? At tungkol sa inyo ay inyong ipinalagay na kasamaan laban sa akin. Ngunit ipinalagay ng Diyos na kabutihan upang mangyari ang gaya sa araw na ito. Nailigtas ang buhay ng maraming tao. Kaya nga huwag kayong matakot, aking pakakainin kayo at ang inyong mga bata. Ang buhay ni Jose ay naglalarawan sa buhay ni Kristo. Hinggit ang kumilos sa mga kapatid ni Jose upang siya ay ipagbili bilang isang alipin. Umasa silang iiwas siya sa pagiging higit na dakila sa kanila. At nang siya ay dinala sa Ehipto, ipinalagay nila sa kanilang sarili na sila'y hindi na magambala pa ng kanyang mga panaginip at naalis na nila ang lahat ng posibilidad na iyon ay matupad. Subalit ang sarili nilang ginawa ay ginamit ng Diyos upang isakatuparan ang sinikap nilang hadlangan. Ganon din naman ang mga pari at matatandang mga Hudyo na nainggit kay Kristo, nangamba na baka maakit ang pansin ng mga tao mula sa kanila. Ipinapatay nila siya upang maiwasan ang kanyang pagiging hari. Subalit iyon ang mismong pinapangyari nila. Si Jose sa pagiging alipin sa Ehipto ay naging tagapagligtas ng sambahayan ng kanyang ama. Ganon pa man ang katotohanang ito ay hindi nagpawalang sala sa kanyang mga kapatid. Ganon din naman ang pagpapako kay Kristo na ginawa ng kanyang mga kaaway na naging daan upang matubos niya ang kasalanan ng sangkatauhan bilang tagapagligtas ng nagkasalang lahi at hari sa buong mundo. Subalit ang kasalanan ng mga pumatay sa kanya ay sinasama pa rin ng tila hindi pinangunahan ng Diyos ang pangyayaring iyon para sa sarili niyang ikaluluwalhati at sa ikabubuti ng sangkatauhan. Kung paanong si Jose ay ipinagbili ng kanyang mga kapatid sa mga hindi kumikilala sa Diyos, ganon din naman si Kristo ay ipinagbili sa pinakamahigpit niyang mga kaaway ng isa sa kanyang mga alagad. Si Jose ay pinaratangan ng hindi naman totoo at inilagay sa bilangguan dahilan sa kanyang kabutihan. Ganon din naman si Kristo ay hinamak at tinanggihan dahil sa ang kanyang buhay na matuwid at mapagtanggi sa sarili ay isang sumbat sa kasalanan. At bagaman walang anumang kasalanan, siya ay pinarusahan dahil sa patotoo ng mga huwad na mga saksi. Ang pagpapasensya at kaamuan ni Jose sa ilalim ng kawalan ng katarungan at pang-aapi at kanyang pagiging handa upang magpatawad at ang marangal na pagiging mapagbigay sa kanyang di tunay na mga kapatid ay kumakatawan sa hindi nagrereklamong pagtitiis ng tagapagligtas sa masamang hangarin at pang-aabuso ng masasamang tao at sa kanyang pagpapatawad hindi lamang sa mga pumatay sa kanya
kundi sa lahat ng lumalapit sa Kanya na naghahayag ng kanilang kasalanan at humihingi ng patawad. Si Jose ay nabuhay pa ng 54 na mga taon, makalipas ang pagkamatay ng kanyang ama. Mga anak ni Ephraim hanggang sa 3 sali ng lahi, ang mga anak man ni Machir na anak ni Manases ay ipinanganak sa mga tuhod ni Jose. Nasaksihan niya ang pagdami at pag-unlad ng kanyang bayan, at sa lahat ng mga taong nagdaan, ang kanyang pananampalataya sa pagsasauli ng Diyos sa Israel sa lupang pangako ay hindi nanlupaypay. Nang makita niya na ang kanyang wakas ay malapit na, ay tinawagan niya ang kanyang mga kamag-anak sa piling niya. Bagaman siya ay pinararangalan ng gano'n na lamang sa lupain ng mga paraon, para sa kanya, ang Ehipto ay isa pa ring lugar na pinagtapunan sa kanya. Ang huli niyang ginawa ay upang ipahayag ang kanyang pakikiisa sa Israel. Tunay na dadalawin kayo ng Diyos at dadalin kayo mula sa lupain ito hanggang sa lupain na kanyang isinumpa kay Abraham, kay Isaac at kay Jacob. At pinanumpa niya ng isang banal na panunumpa ang mga anak ni Israel na kanilang dadalhin ang kanyang mga buto sa lupain ng Kanaan. Sa gayoy namatay si Jose na may 110 taon, at kanilang inimbalsamo siya, at siya ay inilagay sa isang kabaong sa Ehipto. At sa daan-daang mga taon na puno ng pagpapagal na sumunod, ang kabaong na iyon na nagpapaalala sa mga huling salita ni Jose, ang nagpatotoo sa Israel na sila ay pawang naninirahan lamang ng pansamantala sa Ehipto, at naguudyok sa kanila na panatilihin ang kanilang pag-asa sa lupang pangako, sapagkat ang panahon ng pagliligtas ay tiyak na darating.